Amen? So, dadako tayo sa ating tithes and offering. Hallelujah. So, pakisabi naman sa katabi mo dyan, I'm blessed you are here. Yun, I'm blessed. Lalo na sa mga nanonood dyan, no? Sabihin mo yung sarili mo, I'm blessed, I'm here sa online na to. Bakit? Kasi isa ka, no, sa mapalad, no, na makatanggap at nakatanggap na ng pagpapala sa ating Diyos. Amen po ba? So, comment mo natin dyan, Amen, I'm blessed. Amen. Amen. Glory to God. So, this is the reason why we give, no? We give our offering and tithes to our God. Amen. So, sinasabi nga, di ba, sa kanya mga salita na sa kanya, no, na lahat, siya yung nagpro-provide na ating mga needs, maging sa ating wants. Amen. So, bakit, no? Magbibigay pa rin tayo, no? And actually, this is the benefits of us. Amen? Ito ay nakakabenepisyo sa bawat isa. Sa bawat Kristiyano na naniniwala at nagtitiwala sa ating Diyos. Yung tipong walang-wala ka na, pero you still a positive mind that God, Jesus, will provide my needs. Amen? So, tithing, no? Unang-una, tithing and offering and sacrificing to our God, giving, helps you to trust more to God. Nagbi-build up ka ngayon ng trust sa ating Panginoon. Amen? Sabi ko nga kanina, even na walang-wala ka na, kapatid, you still giving what you have to God. Hindi naman to pere-pera eh. Bagkus yung time natin, amen? Yung treasure, talent, amen? Yung effort na binibigay natin para sa Diyos. Kasi, nagbigay ng test ang ating Panginoon. Sa Book of Malakay 3:10. Hindi na ito bago sa atin. Amen? Pamilyar sa atin. At sinabi niya, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Para mayroong gagamitin ang kanyang iglesia. Sa pamagitan na yung mga ikapo, and prove me now herewith. Ito yung ngayon. Tinetest tayo. Kung mapuproba natin. Amen? Said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour out the blessing, that there shall not be room enough to receive it. So, ibig sabihin, obedient is the key. Amen? This is the command of us. Ilatag natin sa kanyang iglesia yung ating mga offering at ikapo. By this giving, no, he tests that he opened the windows, those his children na magbibigay, na nararapat, pour out. Amen? Kung ano man yung binigay natin, he said that he pour out the blessing that shall not be room enough to receive. Kapatid, konting porsyento lang ang sinasabi sa ating Panginoon. Amen? Bagkus, at sabi niya, ipo-pour out niya yung blessing. So that's why we benefits sa mga pagpapala na kanyang binibigay. So you need helps to trust God. Amen? Pangalawa, tithing helps you to have faith in God's provision. Kasi nga, may pinapanalangin tayo. Paano ipagkaloob sa ating Diyos kung hindi ka nagbabalik, kung hindi ka nag-give sa ating mga ikapo? Amen? So, ipapagkaloob niya in the book of Proverbs, chapter 3, verse 9 to 10, honor the Lord with the substance and with the first fruit of all these things, all this thine increase. So, sinasabi na parangalan natin ang ating Panginoong Diyos para mabigyan tayo, no, sa pagpapala at even yung our first fruit. Yung unang sahod, unang income, di ba? So, yun po yun. And so shall thy barns be filled with plenty, and thy press shall be burst out with a new wine. So, yun pala. Para magbubunga pa ng marami, kapatid.
Akala mo nabawasan ka kasi first fruit o binibigay mo yung ikapo mo? Hindi, kapatid. He promised that He filled with a plenty and burst out with a new wine. Bago, no? Na dadami pa at bago ulit sa mga ipinalit na ibinigay mong ikapo. So, ibig sabihin, no? Dapat lagi nating, no? Sa pagbibigay, nalulugod ang ating Diyos. Kasi alam niya, pinaparangalan natin siya. So, yun na nakaganda. Kasi, alam mo na talagang ibibigay ng Diyos yung gusto na ipagkaloob sa iyo. Kasi, you have faith that God will provide you. And lastly, tithing helps you to obey God with that precious to you. So, we are obedient to God. Amen. So, Kanya pong gagabayan yung mga, precious to Him. Yung mamahalaga sa Kanya. Palakpakan natin ating Diyos. Amen. Kasi we are His children that obedient. No? So, the Lord shall increase you more and more and your children. In the book of Psalms 115, verse 14. So, generation to generation to, kapatid. Amen? Kasi, pag nagbigay tayo sa ating Diyos, ano sinabi niya? The Lord shall increase you more and more. And to your children. Sa iyong mga henerasyon pa. So, ito yung nakaganda. Bagkus, kung tayo ay palagi, no, na nakantabay sa ating Diyos, dinidinig natin kung ano yung gusto niya, no? And we are obedient to do that things na para mas mapalago pa yung kanyang iglesia, para mas effective pa yung prayer mo, para dadami pa yung iglesia. Ito yung kapatid. That's why we need to give back to our God. This is the reason na yung behavior natin, yung attitude natin, na pag-giving talaga, di tayo nagdadalawang isip dahil para ito sa Diyos. Kagaya na lamang na tayo ay upo at nakikinig. Kasi sinasabi natin, para sa akin to. At nakakalugod ang Diyos doon. Kasi paunti-unti, no, ginaguide kanya, binabago. Amen? So, the way, no, nag-invest tayo, God will, parang ATM ba? Kung nagdi-deposit ka, di ba? Meron kang aanihin. So, ganun din, bibigyan ka ng magandang ani na ating Diyos. Amen? So, glory to God at God bless.